May makakausap po tayo mula sa lower house at makiki-update tayo hinggil sa iba't ibang mga usapin, lalo't pa may mga napapanahon pong paksa na mainam na pag-usapan sa mga pagkakataong ito. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Representative Leila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Marahay na aga, good morning and welcome to the program. Good morning, maray na aga, Bombo Dennis and Bombo Jai, at sa mga nanonood o nakikinig sa inyo sa programa ninyo ngayong umaga. Good morning. Ayun. Unang-una, Representative de Lima, any reaction lamang po dun sa napakaaga na deklarasyon po ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo ng ating bansa comes 2028 elections? Yun na nga po, napakaaga, although hindi na ho yun nakakagulat. Kasi meron naman talaga mga indikasyon na noon, may mga salita na siya noon na mukhang yan nga ang kanyang direction, no, na tatakbo for 2028. Pero napakaaga naman. At hindi ko maiwasang isipin na estratehiya rin yan. It's a strategic move also on her part or on the part of her camp, kung sino man ang mga advisors niya rin. Because, alam naman natin na merong 4 na impeachment complaints pending ngayon sa House of Representatives. At pag mai-refer na po ito sa Justice Committee, ay sisimulan na rin ang proceedings doon sa unang stage, which is the determination of sufficiency in form and substance. And then later, pag okay na yung form and substance, magkakaroon na ng hearing din. Pag sumagot na, may sagot na yung respondent, si VP Sara. So anong ibig sabihin yan? Yung para bang gusto niyang ipakita, lalo niyang sasabihin sa mga tao, na ayan, kaya nila yan ginagawa sa akin dahil nga gusto lang nilang arangin o ang aking presidential bid. Dahil nga ako tatakbo, kaya tinatarget nila ako. Yung parang sasabihin nila, it's all politically motivated. It's political persecution. So strategic move ang ginawa niya. At isa pa, on the political side of things, alam naman natin ang impeachment is not only a legal and a constitutional process, but also political. Diba? So at the end of the day, it's a numbers game. Sa House of Representatives, limbawa makalusot na sa Justice Committee yung mga complaints, ay i-recommend na limbawa sa plenary, so yung pag-i-impeach sa kanya, kay VP Sara, ay parang she's giving them or sending them signal na ingat-ingat kayo dahil nga ako magiging Pangulo, kandidato ako ngayon sa 2028 at gusto kong maging Pangulo. So yung iba, mag-iisip, magdadalawang isip, mag-iingat sa kanilang magiging desisyon at matatakot sila na alam niya pag siya na ang maging Pangulo at baka pahirapan din sila. Yung mga ganyan na mga consideration. So, kaya naman, ang ano ko po dyan, Bombo Dennis, is that, okay, hindi naman dahil nagdeklara siya she wants to run for president. And then sasabihin nga niya, politically motivated yan, hinaharang nyo kasi. Alam nga naman na, hihinto na lang tayo. Hihinto na lang yung impeachment proceedings. Paano na yung mga private complainants, mga private citizens ito, yung lahat na mga nag-endorse, nag-file, may 4 na ho tayo ngayon, di ho ba? There are a total of 4 impeachment complaints because a 4th one was filed yesterday. So, lahat yan, these are private citizens. And sila, naniniwala sila na kailangan talagang panagutin si VP Sara dun sa kanyang mga kasalanan, dun sa kanyang yung mga nandun sa grounds, sa articles, sa grounds of impeachment. So, ibig bang sabihin nun, dahil kandidato siya o tatakbo siya, ay kalimutan na lang yung mga pananagutan niya? And remember, Bombo Dennis and Jai, na she was already impeached by more than 1/3 of the members of the House of Representatives, di ho ba? Nagpapakita yan na may basehan
may malakas na basehan. Hindi naman gagawin yan ng more than one-third noong 2025 na papadala nila yung articles of impeachment sa Senado, supposedly for trial, kung hindi sila naniniwala na malakas ang basehan, may grounds yung mga nakalagay sa Constitution, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery, graft and corruption, high crimes. So, ano yun, kakalimutan na lang natin. Hindi naman pwedeng hindi pakinggan, hindi pagbigyan ng chance yung mga private citizens na complainants to prove the cases against VP Sara in this constitutionally recognized process, a most significant process called impeachment. Okay. Batay dun sa mga paliwanag ng ilan ho sa mga abogado na nakaugnayan po namin, ang posibleng epekto ay perpetual disqualification sa isang impeachable officer. But when it comes to, halimbawa, nakarating na ho ng Senado, ito ay hypothetical question, pero along the way, para matuloy pa rin yung kanyang pagtakbo sa halalan, mag-resign itong isang subject ng impeachment. Ano ho ang kahihinatnan nito? Kailangan pa rin ho bang mag-proceed ng impeachment court until conviction or kung ano man ang kanilang resolusyon para, maka-apekto pa rin doon sa individual na ini-impeach? Okay. That is of course a novel issue. That is legally speaking, it's a novel issue. Pero ang position ko po dyan, and I think it's shared also by others, is that pwede pa. Kasi nga, it's part of the process itself na kailangan i-disqualify siya kung talagang may basehan if found guilty, if convicted. So she cannot preempt yung possible penalty of permanent disqualification, kasi removal and permanent disqualification yung impeachment. Hindi pa siya, walang kaso kriminal, kasi separate yon, walang kasong administrative, walang kasong civil, kasi mga separate yun that can actually be undertaken simultaneously with the impeachment proceedings. Pero insofar as the impeachment trial is concerned, ang outcome, pag ma-prove talaga yung cases at makumbinsi yung 2/3 of the members of the Senate, the senator judges, ay both removal and perpetual disqualification from holding office, public office. Now, kung by the mere act of resigning, ang mawawala lang dyan is yung removal, kasi resignation na nga. Pero the other half of the imposable penalty, which is perpetual disqualification from holding office, hindi yun affected by the act of resignation. In other words, the case is still there. It must remain alive insofar as that other possible penalty of permanent disqualification from holding office. Yun po ang aking position. But as I said, wala pa ho tayong, hindi pa ho ito na-tackle o na-resolve na issue na ito before the Supreme Court. There has never been any issue also about that being brought to the Supreme Court. Okay. Kaya hindi pa yan na-resolve. Ang akin hong katandem dito, si Bombo Jaira, meron din pong ilang punto na nais maitanong. Bombo Jai? Representative, ano na pala yung status nitong impeachment complaints na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Kamara? Wala po bang mas naunang umusad sa mga ito, Representative? What's again the question? Wala na po bang mas naunang umusad sa mga impeachment na dito sa Kamara, Representative? Wala pa po. Kasi ang proseso nga, ang procedure is that i-transmit ng SecGen sa Office of the Speaker. Na-transmit na po yung 3 sa Office of the Speaker. Pero yung pag-include in the order of business, na-include na yung sa 3, pero yung 4, yung latest, ay i-include pa lang, pero hindi pa naman rini-refer sa Committee on Justice. Kasi yung pag-include sa order of business must be done within 10 session days.
10 session days where 10 ang interpretation ng Supreme Court dyan dun sa kaso ng Duterte versus the House of Representatives, both in the at least in the resolution denying the motion for reconsideration, clarify ng korte na ang ibig sabihin ng session day is a calendar day where Congress holds session. So hindi ito yung dati ng interpretasyon o precedent o practice ng legislature na ang session day is kung saan yung session day yung magko-call to order and then i-adjourn. And then pwedeng hindi mo na i-adjourn on a particular session in a particular day yung session. It could also be the next day or the day after next. Di ba, it could cover several days yung sinasabing session day. Pero ngayon, yung interpretation nga ng Supreme Court, although kini-question yan ng iba, ay dapat daw calendar days where Congress holds session. Now, Congress holds sessions Monday, Tuesday, Wednesday. So ang bilang po namin, as of yesterday, 7th session day pa lang ho yun. So, and then, pwede pang i-include in the order of business yung 4th complaint na na-file lang kahapon. And then, after that, within 3 session days, kailangan i-refer na sa Committee on Justice. So, wala pa talagang umuusad in the sense na hindi pa ito na i-refer sa Committee on Justice kung saan nandun talaga ang impeachment proceedings proper. Okay, that's well explained, Representative. Anyhow, makikimusta rin kami, Representative, sa mga ginagawa ninyong anti-political dynasty consultations. Ano na po yung mga development dito, Representative? Okay, nandito po ako ngayon. Kararating ko lang po dito sa Cebu City because this is the second round of public hearings being held by the Committee on Suffrage and Electoral Reform. So nagpa-public hearing, public consultations para marinig din ang tinig, marinig din ang mga insights and inputs o mga suggestions ng mga taong bayan. Yung mga pwedeng mag-participate, mga halo-halo po yan, mga certain groups, and then there would be students, and then certain civil society groups and certain residents. Pwede naman any group can actually participate in the public hearing. Pangalawa na po ito, nung una po sa Cavite, I think it was last week sa Cavite. And so this is the second one. And then bukas po yung sa CDO naman, Cagayan de Oro. So today, mag-a-attend po ako dito sa Cebu public hearing or consultations. There would be several other members of House of Representatives along with the chairperson, si Congressman Zia Alonto, ang magdadalo rin at magpa-participate din dito sa public hearing para mas inclusive ang mga makuhang mga insights and ideas. Kasi dun sa hearing sa House Committee, nagkaroon na rin ng I think 2 or 3 hearings ay ang mga nagpa-participate doon are the invited resource speakers, mga experts, legal experts, and then former justices of the Supreme Court, mga members from the academe, yun po ang mga nag-share ng kanilang mga insights and inputs. Ito pong public hearings para mas inclusive, mas marinig din ang tinig at mga ideas ng mga ordinaryong mamamayan. Thank you so much, Representative Abang Bodanis. Okay, with that, maraming salamat po, Representative Leila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Have a good day. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang kinatawan ng Mamamayang Liberal Party List, si Representative Leila de Lima, at tama-tama, no? Andun pala sila ngayon sa Cebu City for anti-political dynasty consultation. At siguro mamaya ay makiki-update din tayo sa kanila kung ano man ang mga kahihinatnan ho nito, mga kabombo at mga Kastar Nation.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.